Ngunit sa isang iglap, nagkaroon ng pag-atake ang syndrome ni Dante. Nang malaman niyang pumanaw na ang kanyang ama, nahirapan siyang tanggapin ito. Hindi niya naaalala kung kailan namatay ang kanyang tatay. Parang isang malupit na suntok sa kanyang puso, lahat ng mga taon ng pag-abandona, ng hindi pagbibigay ng oras, ay bumangon sa kanyang isipan. Nang naglakad siya palabas ng bahay, bigla niyang naalala si Valerio at ang kondisyon nito. Nang tinawagan niya ito, laking gulat at kaligayahan ni Dante nang malaman niyang nasa sasakyan lang pala si Valerio, at masaya siyang naka-recover mula sa cancer. Bilang fulfillment ng pangako niya, pinuntahan ni Dante si Valerio at sinamahan ito sa isang roller coaster ride, tulad ng kanilang pinanggako noon. Habang magkasama sa saya, nagkaroon siya ng konting ligaya at pakiramdam ng kapatawaran. Hindi na muling mauurong si Dante sa pagiging isang mas mabuting tao, isang mas mabuting ama, at kaibigan. Pinili niyang maglaan ng oras para sa mga mahahalagang bagay at tao sa kanyang buhay. Naramdaman ni Dante na kahit may mga pagkukulang siya, may pagkakataon pa siyang magsimula muli, para sa sarili, para kay Galadriel, at para kay Valerio. Sa dulo ng araw, natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa mga material na bagay, kundi sa mga sandaling may oras tayo para sa mga taong tunay na mahalaga. Habang nasa daan papuntang opisina, biglang tumawag si Dante sa kanyang opisina at sinabi sa kanya na may mahalagang pagpupulong. Pero si Dante, napagod na sa pagiging abala, nagdesisyon na mag-leave. Pumunta siya sa bahay ni Valerio at hiniram ang sasakyan nito, at nagtungo sa opisina. Habang nasa biyahe, tumawag si Dante kay Alice. Nakita niyang masaya si Alice nang marinig na gusto niyang makipag-celebrate ng kanyang kaarawan kasama si Alice at si Galadriel. Agad naman pumayag si Alice, at natuwa si Dante sa kanyang desisyon. Pagdating ni Dante sa opisina, nakita niyang lahat ng mga staff ay abala sa meeting. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya sa loob at sinabi, "Simula ngayon, magde-day off ako at magpapahinga ng matagal." Nagulat ang lahat ng staff at nagprotesta, lalo na dahil malapit na nilang makuha ang isang malaking transaksyon mula sa isang kliyente. Pero hindi alintana ni Dante ang kanilang opinyon. "Wala akong pake," sagot ni Dante, "hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong buhay." Pagkatapos ng desisyon niyang iyon, umalis siya sa opisina. Pagkatapos, nagtulungan silang magkasama ni Alice at Galadriel. Nang makita ni Galadriel ang alagang aso na dala ni Dante bilang regalo, sobrang saya nito. Naging magaan ang araw para kay Dante, ngunit bago umalis si Alice, tinanong siya kung saan sila pupunta o kung anong plano nila. Sumagot si Dante, "Wala akong plano, wala akong gustong gawin. Gusto ko lang mag-spend ng time kasama kayo, sa bahay natin." Kinabukasan, paggising ni Dante, akala niya ay muling bumalik ang kanyang syndrome. Ngunit nang makita niyang masaya si Alice at si Galadriel na nagluluto ng pancake sa kusina, naguluhan siya. Nang tiningnan niya ang kalendaryo, bigla siyang nakaramdam ng saya nang malaman niyang gumaling na siya sa kanyang kondisyon. Sa harap ng kanyang pamilya, humingi siya ng tawad kay Alice. "Pasensya na kung lahat ng panahon ko, puro trabaho lang. Hindi ko naisip na mas kailangan ko kayong kasama." Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Dante na sa wakas, natutunan niya kung paano bigyan ng halaga ang pamilya at oras kaysa sa material na bagay o tagumpay. Si Dante, sa wakas, ay natutong tanggapin na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa tagumpay sa trabaho, kundi sa pag-alaga at paglaan ng oras sa mga mahal sa buhay. Habang magkasama sa kusina, tinitigan ni Dante si Alice at nagtanong, "Alice, kung mahal mo pa ba ako at bibigyan mo pa ako ng pagkakataon, magbabago ako. I promise. Mula ngayon, mas bibigyan ko kayo ng oras, mas magiging present ako sa buhay natin." Nakita ni Alice ang taos-pusong pagbabago sa mga mata ni Dante, at naramdaman niya ang sinseridad ng mga salita nito. Hindi niya na kayang itanggi na may pag-asa pa. Nakita niyang naglaan si Dante ng mahabang bakasyon, hindi para magpahinga o magtrabaho, kundi para mag-spend ng mas maraming oras sa kanila ni Galadriel. Natouch siya sa dedikasyon at pagmamahal na ipinapakita ni Dante. Sa wakas, nagkasundo silang magsama, at isang bagong simula ang nagsimula para sa kanilang pamilya. Habang handa na silang kumain ng pancakes, sinabi ni Dante kay Galadriel, "Magbilang ka ng 10 segundo, anak, kasi mainit pa ang pancakes." Sabay nilang sinimulan magbilang,
At bawat segundo na lumilipas ay naging napakahalaga sa kanila, isang simbolo ng oras na sa wakas ay muling magkasama silang tatlo, buo, at masaya. At doon natapos ang kwento ni Dante, isang kwento ng pagbabago, pagpapatawad, at pagpapahalaga sa mga pinakamahalagang bagay sa buhay, pamilya, oras, at pagmamahal. At dito na matatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin tingnan ang iba pang recap videos at mag-subscribe para sa iba pang content. Mag-iwan ng komento sa ibaba, at magkita-kita tayo sa susunod na video.